Magandang araw mga kababayan ko, mga OFW abroad, kung saan man kayo naroon, sa iba't ibang bahagi ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, pag-uusapan natin itong paglabas ni Miss Cathy at itong USB. Talagang sinadya niyang kunin, kinuha, dahil makakatulong ito sa ating bayang Pilipinas. So yun ang ating pag-uusapan at alamin sa video na ito. Pero bago yan, baka po pwede makihingi ng support sa akin channel. Pa-subscribe po, like, share, comment, at huwag din kalimutang i-hit ang notification bell. Palagi kang updated sa aking mga video na i-upload. So ayan, pag-uusapan natin itong paglabas ni Miss Cathy. Ito ba ay makakatulong sa ating bansang Pilipinas? Ito ba ay magiging trigger para magkaroon ng tinatawag na people power kung meron mang nag-iisip? So yun ang sa tingin ko kasi yung mga tao talagang grabe na yung nila, yung parang eager, parang gusto na talaga nilang magkalsada, kaya nga lang wala silang leader, walang nanawagan na magkaroon ng people power kasi ang mga leader na kinikilala nila is itong mga Duterte, PRRD, Sara o sino man na bilong sa kanila. So ito namang ating mga kilalang mga personalidad, ating mga politiko, ayaw naman nila magkaroon ng ganyang mga sitwasyon. Kasi po magulo kasi yan pag magkaroon ng EDSA. Kaya nasa isip talaga nila yung tinatawag na kalma lang, bahala ng Diyos, marang ganyan na ba ang kanilang mga iniisip. Kaya minsan si Perardi nagsasabi na ayaw niya talagang matanggal si Marcos at gusto niyang makatapos ng termino, ang nagsasalita man lang na resign na si BBM ay itong si Paste, pero ito si PRRD at si Sara wala silang ganyan mga pronouncement na people power o magsalita, talagang nasa neutral lang sila. So hinahayaan na lang nila yung ang Diyos yung kumikilos. So hindi kasi maganda din na matatawag sila ng people power bilang isang respetadong mga Pilipino politiko o personalidad. Hindi siya kasi maganda na magtawag ng people power. Kaya yun ang kanilang talagang mindset nila, yung gano'n na lang, yung bahala ng Diyos, parang ganyan, kung sakali man maka-people power, bahala ng Diyos, parang ganyan. So hindi siya nanawagan ng pagbaba ni Marcos, at lagi naman natin naririnig o napapanood na ayaw talaga ni former President Duterte na out si Marcos o patalsik. Gusto niya talaga excuse me, inubok ako, matakatapos sa 6 years. Kasi mas maganda naman talaga makatapos sa 6 years kung maganda naman talaga ang pamumuno at hindi naghihirap ng mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, sobrang hirap na talaga ng Pilipino. Ino-oppress pa sila, nahihirapan pa sila sa mahal ng bilihin, at halos hindi na makakain. Kami nga, halos hindi na makakain. Minsan talaga ginigipit, meron kami pukukunan kasi sa mahal ng bilihin. So ayun, makatulong ba itong ginawa ni Miss Cathy na pulburon video na nalagay na sa USB at nabigay na sa mga trusted source ang mga video na yun. So hindi lang pala yun si Presidente Marcos kung ano man, pero sinabi kasi doon na talagang nakita niya, hindi lang si Lisa at marami pang iba. Makakatulong ba ito sa Pilipino o mapapaalis ang ating presidente? Sa tingin ko makakatulong din siya. Kasi kahit papaano, may mga Pilipino na nagigising. Dati nga, di ba, ang rating ng ating Pangulo is mataas pa. Pero ngayon, bumaba. So nakakatulong siya ang mga ganyan na mga ipinapahayag or binablog or sinasabi o ano man, nakakatulong. Although wala kang aasahan na people power kasi wala naman silang leader. So at least kahit papaano ang tao mag-iisip. Pag mag-iisip ang tao, may posibilidad yun na magbago ang kanyang isip at darating ang eleksyon na hindi na nila ibubuto ang mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot.
Although, yung mga tinatawag na cocaine is kaan man yan siya, organic. So, hindi siya talaga nakakasira ng ng katawan ng tao. Yung mag-shrink, yung utak mo, hindi. Parang lang siya, parang nagda-drugs ka lang ng organic. Pero kahit pa paano, yung utak mo, pa rin, medyo nagswiswi, parang nawawala. At yung mga tinatawag na dito yung expression ng ating mga bunganga, mahahalata. Pero hindi talaga sa tulad ng mga shabu, pa mang mga gamit. So, organic kasi siya. Kaya nga lang, meron pa rin siyang tinatawag na kung nagiinom ka pa ng ng tanduay o mang iniinom mo, liquor, talagang yung utak mo parang lutang na paglasing ka na, hindi mo na alam sinasabi mo minsan kasi lasing ka na. Parang ganon. Pero hindi talaga tulad ng shabu. Pero ganon pa man, drugs pa rin siya. At naepektuhan pa rin yung inyong mga decision sa ating bansa. Kasi panahon na nag-drugs ka o lasing ka, siyempre yung pag-iisip mo hindi stable. Kasi, yun nga, parang, parang yung isip mo is lutang-lutang. So, pag nahimasmasan ka, balik naman yung isip mo. Pag naka-drugs ka, gano'n naman. So, talagang hindi talaga makatulong kahit na organic siya. Pero although, at least hindi siya tulad ng shabu. Pero, mas mabutit na lang na gawin ng mga politiko na ito, itigilan ninyo yan kasi drugs pa rin yan. Nakakasira pa rin yan sa imahe ng Pilipinas at ng Pilipino. Paano na lang yung mga OFW natin na mabubulis na doon? Bagay wala naman pa kayong pakialam doon. Kasi wala naman, manhid na nga kayo eh. Pinahirapan nyo nga ang Pilipino sa mahal ng bilihin. Ino-oppress nyo nga, may namatay na nga luma, diba? So, yun. So, kung sabihin makakatulong yung USB, makakatulong yun. Kasi mayroong mga Pilipino na mabubuksan pa rin ang isip. Kasi mag-iisip yan eh. Makikita nyo yung mga politiko na halimbawa, kasi naman mga politiko yan. Makita nila, yung siyempre, kung talagang tie-hard sila, maniniwala yon. Pero darating pa rin ang mga moment o mga pagkakataon na talagang mag-iisip. Totoo kaya yon? Parang ganyan. Nag-drug siya. Siyempre, pag magkaroon ng question sa kanyang isip, ang ibig sabihin noon, continuous na yon na mag-iisip. So, dahil hindi siya conforme sa kanyang napanood, magsusuri yon. Pag magsuri yon, mapapatunayan niya na totoo, darating ang panahon na hindi na yun boboto. Dahil, yun nga, siya, nagising na. So, isipin natin na marami ng Pilipino nagising. Kung people power naman yung ating i-expect o abangan, malabo pong mangyari yon. Hanggat walang leader. Kasi wala naman talagang leader. Meron na sinasabi, pero hindi naman sila yung talagang in-expect ng mga tao. Ang in-expect nila, yung mga kilalang tao talaga na yung gusto nila maging leader. At alam na natin kung sino yon. Abi Sara, PRRD, yun nga lang ayaw nila na matanggal si BBM. Gusto nila matapos si BBM ng talagang termino. Kaya sana, ayusin ng gobyerno ang kanilang pamumuno. Kasi meron din silang, tinatawag na, may chance sila na, pinagbibigyan talaga sila na makatapos. So kung ikaw ba naman, halimbawa ikaw na lang yung tinatawag na nakapalibot sa ating Pangulo, pagsabihan nyo ang ating Pangulo na mag-ayos-ayos, ayusin ang Pilipinas, tulungan nyo ang Pilipinas, advisean nyo ng mga mabuti. Ngayon nga lang, pares-pares lang bangag siguro. Kasi lahat sila eh. Itong si Abalos, itong si Remulla, ewan ko ba ano ba klase yung mga, bakit kaya napunta ito sa Pilipinas? Kasalanan ito yung mga bumoto eh. Kasalanan niya talaga. Bakit nagkaganito ang Pilipinas? Kasi hindi kayo nagsuri. Ang lagi niya lang sinasabi, hindi naman namin alam na gagawin niya yan. Ang kanyang sinasabi, yung mga pangako, plataforma, pang ganyan. Mali yun. Nasa Google yan eh. Nasa Google yan. Tingnan nyo na wala siyang nagawa sa kanyang pag-upo bilang senador. At kanyang kama, may nagawa nga marami-rami din. Pero hindi rin sapat na matumbasan niya ang 6 years ni PRRD. At ang katapusan at ang last term ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng martial law at ang daming abuse, ang daming pagnanakaw. So kung talagang nag-iisip ka talaga, ang mabuting tao, hindi yan makakaroon ng bahid ng pagnanakaw. Yun ang isipin ninyo. Pag mabuti kang tao, wala kang iisipin, wala kang gagawin
na masama sa Pilipino. Kaya yung ama, hindi rin ako believe 21 years, isipin mo, hindi man lang yumaman ang mga Pilipino. 80% ata ng Pilipino mahihirap hanggang dumating tayo sa panahon ngayon. Buti na lang sa panahon ni PRRD nagkaroon ng libreng pag-aaral at ang dami nakapagtapos ng pag-aaral at nasib ang kanilang buhay at umangat na. Sa panahon ni Marcos wala walang ganun. Although mura ang bilihin noon, pero mahirap pa rin ang Pilipino. Nakakain pa naman kasi konti pa naman tao noon, pero hindi talaga hindi talaga sasapat na para yumaman ang Pilipino. Although sabi na mayaman ang Pilipinas, pero ang Pilipino mahirap. So ayan, yung ating video na USB na tinatawag ni Miss Kate, baliwala pa rin yun. Although may magigising na Pilipino, baliwala pa rin yun. Kasi hindi ko alam yung ating AFP at PNP. Yung PNP wala tayong asahan doon para sa akin. Bakit? Tingnan nyo naman ang ginawa nila sa QGC. Ilang facilities o ilang compound o ilang area ng QGC kanilang sinalakay. Di ba? Kung talagang para ka sa bayan, matino ka, utusan ka ng mali, huwag ka sumunod. Mali yun di ba? Ikaw ba, halimbawa, utusan ka ng ama mo na mali, susundin mo ba? Alam mong mali? Di ba hindi magre-rebelde ka sa ama mo? Pero itong mga pulis, ewan ko bakit sila sumunod. Natakot ba sila? O kailangan nila sumunod? Hindi po, mali po yun. Mali po yun. Bakit? Mali mali ang inutos sa'yo pwede mo nga sigurong arestuhin kung di ko alam. Baka pwedeng arestuhin. Kasi mali yung inutos. At ito naman sa mga sundalo, yung nag-back out ng mga nag-back out ng mga generals doon sa sa meeting. Di ko alam kung sino. Pinagtatakpan nila na hindi daw totoo na nag-back out o permission to live, ang ganyan. Inano naman ni Dio Makalma na totoo. Pero hindi ko alam kung sino ang totoo. Pero sa ngayon kasi panahon, yung mga mali pinagtatakpan. Hindi ko rin sigurado kung totoo yung sinabi ng spokesperson ng sundalo. Pero kasi ang ating gobyerno ngayon, dati naman yung Pilipinas, pag may nakita ganitong korupsyon, yung mga sundalo is talaga nag-aalsa. So mali ba yun na mag-aalsa mga sundalo? Hindi rin yun mali. Bakit? Kasi sila din yung protector ng bayan. Yung ginawa nila noon, although nagsacrifice sila ng buhay, may namamatay, dahil buhay naman talaga nila, is magpakamatay naman talaga sila para sa bayan. So hindi yun mali, yung nagsasacrifice sila para sa Pilipino. Dahil yun ang mandato nila is protektahan ang taong bayan. Protektahan ang konstitusyon, di ba? So ang tao pa rin ang masusunod. Kaya yun ang ginawa nila ng mga ganon-ganon. Tama yun, nagsakripisyo sila ng kanilang buhay. Yung iba namatay, so it's great honor rin para sa kanila, nagsakripisyo siya para sa bayan. Pero ngayon, wala kang makikita. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit. Bakit wala na yung mga ganong panahon. So kung mapaalala mo, during the time of Hitler, talagang merong mga matataas na rangko na talagang nagkaroon ng tinatawag na distab or para bang nagkudita. Talagang pinaplanuhan nila ng mabuti na majugi si Hitler. At naging successful naman ang kanilang plano at napaputok naman nila yung bomba. Kaya nga lang nakaligtas si Hitler kasi may nakakita na sino ba yung na colonel yun. Kalimutan ko na. Nakita siya na ang bomba nilagay sa tabi o sa ilalim ng misa malapit kay Hitler. Yun nga lang may nakakita kaya kinuha yung bomba at medyo napalayo kay Hitler kaya hindi masyadong fatal ang nangyari kay Hitler. So ganun mga sitwasyon, they sacrifice themselves para sa kanilang bayan. Yun nga lang hindi naging sapat at nahuli sila. Kaya nagkaroon siya ng World War II at dahil doon na napasuko si Hitler, napalaya si Hitler at napatay din siya doon sa Eagle's Nest ba yun? Doon siya namatay. So para sa bayan, magsasakripisyo ka. Yun nga sabi nila, talaga magsakripisyo ka para sa bayan, para sa Pilipino. Kung nakita mo na hindi na maganda ang mga pangyayari at naging ang Pilipino, agrabyado na at lugi na, talagang magsasalita ka. Ang matapang dito ngayon na retired na, tama yon, magsasalita siya. Tama yun talaga yung sabi niya.
na talagang magsalita. Nag-ano siya, nag-wave siya, napunta siya sa ibang vlog. Pero para sa akin, kung ako lang may kapasidad na ganyan, hindi ako titigil para sa bayan. Kaya nga lang, tumitingin sila sa Duterte, tumitingin sila sa natawag na Marcos, pag-usapan, hindi po mangyayari yung pag-uusapan. Kasi ang administrasyon hindi nakikinig ng usap. Hindi nakikinig ng, hindi, kung meron mausapan, hindi rin susundin. Isipin nyo, sa amin kasi yung tinatawag na bangag is, yung utak is sira na. Ewan ko kung totoong bangag, ngayon may naglabas na si Kate, kung totoo yun na merong USB, at talagang totoo. Talagang ang isang tao na merong nagde-drugs, pag makarinig yan ng salita o advice man o ano man, nagagalit yan. Isipin mo na lang ang anak mo na hindi naka-drugs o walang bisyo, pero hindi siya marunong tumanggap ng mga pag-advise. Di ba magre-rebelde yan sa inyo? Hindi nga niya naka-drugs ha. Magre-rebelde yan, layas yan, tatampo. Paano na lang kaya isang taong nagka-drugs? Hindi yan makikinig talaga, promise. Pag makarinig yan ng mga advice, mga puna, lalo na't puna, talagang magagalit. Kaya ito na ngayon, dahil sa mga tinatawag na rally, maisog, na-trigger ang utak nila. Kaya ino-oppress nila yung Pilipino na nagmamaisog o sino pa man. Bakit? Na-trigger yung utak nila. Kaya hindi siya dapat gawin sana na ganyan. Kasi ang isang taong ang utak is medyo shaky na. Hindi mo na dapat paringgan ng mga ganyan kasi hindi rin yan makikinig. Ang mangyayari dyan is i-oppress, magagalit na magagalit. They will do what is the best thing to do na para lang na mawala kayo sa mundo, mawala kayo sa Pilipinas. Ganyan ang mangyayari sa isang tao. Karon makapangyarihan sila kung totoo yun na talaga nadudruga sila. Sabi ni Miss Kate, ito abangan natin yung video na USB. Yan talaga. Matitrigger ang utak. Parang ang utak kasi nila is hindi na talaga malawak. So pag makarinig sila ng salita, lalo na't puna, magagalit yun sila. Yun naman, alam naman natin yun sa pamilya natin na meron tayong mga ganyang mga anak. Kaya, ang maganda sana ginawa, kung ako lang, is wag na yung salita. Wag na. Yung panawagan. Bakit? Matitrigger Tulad ng ginawa ko dito sa amin. Meron kaming lupa na lupa ng auntie namin na namatay na siya, wala siyang anak. So nakasanla sa ibang tao. Tapos may isang kumuha ng sanla ng lupa. Ngayon ay pamangkin din ng mama ko. Pinagawa ng mga maraming kasulatan. At meron pa ko nung titulo. May nagsabi, hindi ko alam, pero sinabi lang pinagawa ng titulo. So alam namin na hindi yun nabenta. Kasi yung auntie naman hindi yun nagbenta. Pag nagbenta yun, alam namin. So 16 years na sa kanila. So hindi pwedeng kukunin. So ngayon, na-auction sale na siya sa city. Pinadalan kami ng notice. Kaya binayaran namin ang tax. Hindi rin namin pinalam, binayaran namin ang tax, pero nakasa kanilang lupa. So ang ginawa namin, ni-redeem namin agad. So hindi sila nakapaghanda. So kung nagsabi-sabi kami, i-redeem namin yan, namin yan. So pag makapaghanda sila, so talagang sila, hindi sila papayag na Kaya nga lang, binigla namin. So nagulat sila, ayun, sinauli sa amin. So yung anak naman niya is okay naman. Di ko alam yung kanyang mama, kasi yun ang nagsabi-sabi dito na yan, nabenta, nabili na namin yan, kahit yung mga kapatid nila, ganyan. So yan, di ba? So sana ang ginawa na lang is surprise. Surprise diretso sa kalsada. Yun, kaya nga lang hindi naman tayo tulad nila na mag people power. Yung mga Pilipino gusto talaga ng people power, kaya nga lang itong ating Pangulo at si BP Sara is ayaw ng people power. Kaya dinaan nila sa pag-iusap. Baka sakali makikinig. Pero mark my word, hindi yan makikinig. Promise. Kung makikinig man yan, siguro pakunti-kunti na kinig lang. Kunti lang. Yung yung pinakamahalaga lang na
talagang pag-usapan nila dyan sa kabinete, kailangan natin gawin ito para hindi tayo mapatalsik. Parang yan lang. Pero yung pagnanakaw, nako, yung pagkukukin, kung totoo man, hindi yan pakikinggan. So kung ano lang yung kaya nilang i-absorb na pakinggan, yun lang tanang pakinggan nila. So, iba-iba kasi tayo. Pilipino, may gustong people power, merong hindi, social media lang. Dito lang tayo social media yung people power, meron ding manawagan lang, tinatawag na MAD, Marcos alis dyan, at itong TAPS, at may isog pa, ano pa ba yung iba? So, yun lang. So, para sa akin, hindi po sa makikinig, pero freedom natin yon na talagang i-express ang ating saloobin. Yung nga lang, yung saloobin natin, hindi rin napakikinggan. So, sana, ang kami kasi, ako kasi nag-vlog talaga ako na talagang galit na galit ako kay Marcos talaga. Ayun ko kung nandyan ba, pero may isa dinelete ko. Doon I realized na born again pala ako. Born again pala ako. So, ang aming obligasyon is to pray for the president and to let God will do what is the best for the country. Alam na namin yun na ang Diyos talaga kikilos para baguhin ang bayan. Walang sino man na matapang sa buong mundo na tatayo pag ang Diyos nang kumilos. Di ba? Tingnan natin ang nangyari kay Hitler, di ba? Kumilos ang Diyos. Nangyari kay Rahab ba yun, yung sa Israel? Through Elijah. Pag kumilos ang Diyos, walang sino man natatayo pag kumilos ang Diyos. Yun talaga ang totoo. Kaya yung ating ngayon, yung USB, kung makakatulong ba o hindi, makakatulong yon sa pagbabago, sa pagpabago ng isip ng maraming Pilipino. Siyempre, meron tayong election sa 2025. So, may mga percentage na hindi mananalo ang ganitong mga politiko. So, kung people power ang pag-usapan natin, hindi natin alam yon. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung He will allow the people power or not. Tingnan natin, meron namang nanawagan dati, di ba? Pero walang pumunta sa kalsada. Bakit? Hindi kasi allow ng Diyos. Antayin natin ang Diyos ang siyang kumilos. Kayong isa bakit? Sige, guna kayo, susunod kami. Wala yan. Kasi tao lang din ang nagsasabi. Pero pag Diyos na mag-twist ng isip ng tao, yun mangyayari ang gusto nating mangyari. So as born again, basahan kami, natotoo na kami na talagang born again kami. Talagang we should pray for the country and for the Philippines. At ibibigay na sa Diyos ang pasya kung ano ang dapat niyang gawin sa Pilipinas. Kaya nga nagkaganito tayo because of idolatry ng maraming Pilipino. Tapos ngayon, sisisihin natin ang Pangulo na ganyan. Kayo rin ang bumoto, kayo rin ang luluklok. Diba? Because of idolatry of Marcos, ito nangyayari sa atin. God allowed the President Marcos to sit in the Malacanang. Kasi, grabe yung pag-idol nyo. At dahil doon, pinalayagan ng Diyos na maging presidente siya. Kung tutusin, hindi siya dapat sisihin eh. Kayo ang bumoto. Kayo ang bumoto. Kayo ang naglagay. Dapat hindi nyo siya sisihin. Sisihin niyo ang mga sarili ninyo. Di ba? Kasi kayo ang bumoto. Ang magagawa nyo lang is, kayo ang naglagay. Kayo din ang magbawi. Kami, wala na sana kami paki doon. Bakit? Hindi naman kami bumoto. Hindi huminto nga ako bumoto eh. Last na yung kay PRRD. Bakit? Nakita ko kasi wala nang susunod. Kasi si Sarah, wala eh. Naging bias. Sabi ko, hindi na ako buboto. I will not vote anymore. Dito na ako sa bahay namin. Eleksyon. Sayang pa yung, halimbawa, 100 yung araw ko trabaho. 2 kilong bigas. So, bakit ako buboto? Ganun rin nga ang mangyayari. Ang mauupo pa rin mga magnanakaw. Kaya dito na lang ako. Kayo na lang boto. Yan ang mga kababayan ko, FW. Sana ulit. Huwag kalimutang subscribe, like, share, comment, at hit the notification bell. God bless us all.